site inspection at humarap nga sa kanila ang mismo na may-ari na si Francisco Subia III. Pinakiusapan sila ng coach na huwag nang ilagay ang mga pangalan ng mga ito. Wala pong magiging takipan, kagaya po ng sinabi natin, everything will be made transparent. Ilalabas po ang resulta ng investigation, yung findings po, once it's been completed. 2 araw na ang nakalipas mula nang malaman ng buong Pilipinas ang tungkol sa pagkawala ni na Rene Baterbonia at Divine Adile sa Aurora. 2 batang atleta, 2 pamilya na nagluluksa, 2 buhay na hindi na maaabot ang kanilang mga pangarap. At ngayon, nagsasalita na ang mga awtoridad. Ang PNP ay naglabas na ng kanilang paunang findings. Ang DOJ ay nag-utos na sa NBI na mag-imbestiga at ang buong bansa ay naghihintay ng mga sagot. Pero heto ang hindi mo inaasahan. Ang mga natuklasan ng investigasyon ay hindi lang nagpaliwanag kung paano namatay ang 2 atleta. Nagbukas ito ng mas malaking tanong tungkol sa coaching staff na humiling na huwag silang pakialaman. Tungkol sa resort management na nagbabala na huwag lumayo sa ligtas na lugar. At tungkol sa isang sistema na naglagay ng 2 batang atleta sa isang sitwasyon na hindi nila dapat pinasukan. Ito ang pinakabagong findings ng investigasyon. At ang mga detalyeng ito ay nagbabago ng buong kwento. Para maintindihan natin ang pinakabagong findings, kailangan muna nating i-recap ang nangyari noong Hunyo 8, 2026. Alas 2:30 ng hapon, nasa resort ang Ateneo Blue Eagles sa Barangay Libis de Bacolao o ayon sa mas bagong impormasyon, sa Barangay Lobot sa Dipaculao, Aurora. Ang tubig sa lugar kung saan nagsasanay ang grupo hanggang bewang lang ang lalim. Hanggang bewang. Hindi malalim, hindi mapanganib sa unang tingin, pero may nangyari. Sina Rene Baterbonia at Divine Adile ay biglang natangay ng malakas na undercurrent. Halos 40 minuto ang lumipas bago nahanap ang kanilang mga katawan. 10 metro lang mula sa dalampasigan, 10 metro, at 2 buhay ang nawala. Pero ngayon, nagsasalita na ang PNP. At ang kanilang paunang findings ay nagbubukas ng mas malalim na mga tanong. Ayon sa PNP, ang cause of death ni Rene Baterbonia ay asphyxia by drowning. Naubusan siya ng hininga dahil sa pagkalunod. Ang resulta ng pagsusuri sa katawan ni Divine Adile ay inaabangan pa. Pero ang mas mahalaga sa mga findings ng PNP ay hindi ang cause of death mismo. Ang mas mahalaga ay ang mga detalye ng nangyari bago pa man sila malunod. Kaya naman, pag-usapan natin ang mga detalyeng iyon. Una, ang lokasyon ng aktibidad. Ayon sa PNP, lumayo ng 3 metro mula sa tapat ng resort ang grupo para sa kanilang team activity. 3 metro. At bakit mahalaga iyon? Kasi ayon sa resort management, sinabi nila sa coaching staff na ang ligtas na lugar para sa aktibidad ay ang tapat mismo ng resort. Doon mababaw. Doon kilala ang kondisyon ng dagat. Doon ligtas. Pero ang coaching staff ay lumayo. 3 metro palayo sa ligtas na lugar. At doon, sa 3 metrong iyon, nangyari ang lahat. Pero hindi pa doon natigil ang mga detalye na lumabas mula sa investigasyon. Kasi may isa pang mahalagang katotohanan na inihayag ng resort management. Nang dumating ang grupo sa resort, sinabi ng resort staff sa coaching staff ang kondisyon ng dagat. Sinabi nila kung saan ligtas, kung saan mapanganib, kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Pero ang coaching staff ay humiling ng isang bagay. Humiling sila na huwag silang pakialaman habang isinasagawa ang kanilang aktibidad. Gusto ng grupo na maging private ang lakad nila. Iyon ang sinabi ng resort management sa PNP at dahil sa kahilingang iyon, walang resort staff na naroroon nang mangyari ang aksidente. Walang sino man mula sa resort na nakasaksi sa eksaktong nangyari sa dalampasigan. At nang mangyari ang trahedya, wala silang agad na nakaalam. Kaya naman, nang marinig ng publiko ang mga detalyeng iyon, nagsimulang lumabas ang mas malalim na mga tanong tungkol sa coaching staff. Hindi lang tungkol sa kung ano ang nangyari sa Hunyo 8, kundi tungkol sa responsibilidad.
Kasi kung sinabi ng resort management kung saan ligtas, at lumayo pa rin ang grupo sa ligtas na lugar, at humiling pa ang coaching staff na huwag silang pakialaman, sino ang dapat managot sa nangyaring trahedya? Iyon ang tanong na ngayon ay sinasagot ng PNP at ang sagot ay hindi pa kumpleto. Pero ang direksyon ng investigasyon ay malinaw na. Pero heto ang parte ng kwentong ito na nagbibigay ng kaunting kaginhawahan sa mga pamilya ng mga biktima. Ayon sa PNP, walang foul play, walang weights o anumang bagay na ginamit bilang pabigat na natagpuan sa katawan ng mga biktima. Ayon sa lifeguard na nagsalita sa PNP, wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. Ayon sa MDR personnel ng Dipakulaw, walang anang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng lunas. Walang foul play, pero walang foul play ay hindi nangangahulugang walang dapat managot. Kasi ang tanong ngayon ay hindi kung may nagpapatay sa kanila. Ang tanong ngayon ay kung may nagpabaya, at iyon ay isang mas malaking tanong. Kaya naman, ngayon, nagsasalita na ang DOJ. Inatasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation, ang NBI, na bumuo ng task force para imbestigahan ang pagkamatay ng 2 student athlete. Hindi lang ang PNP ang mag-iimbestiga. Ang NBI, ang pinakakilalang investigative body ng bansa, ay papasok na rin. At ang layunin ng NBI task force ay malinaw. Tutukuyin nila kung merong sapat na batayan para irekomenda ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ. Hindi lang investigasyon, posibleng kriminal na kaso, posibleng may makulong. At ang mga taong pinakamalamang na maging paksa ng investigasyon ay ang coaching staff na humiling na huwag silang pakialaman. Pero heto ang parte ng kwentong ito na kailangan nating pag-usapan ng maayos. Kasi may mga dating Ateneo players na nagsalita na rin. Sa isang 2022 podcast interview, sina Gian Mamuyak at Tyler Chu ay nagkwento tungkol sa kanilang karanasan sa training camp sa Aurora. Parang sundalo daw talaga, bro. Walang basketball doon, as in boot camp, walang basket, walang bola. Wild dagat lang tsaka buhangin. At si SJ Belangel, isang dating Ateneo player, ay tinawag ang training na deadly. Si Sionel Defonso, isa pang dating player, ay tinawag itong Hell Week, Deadly Hell Week. Mga salitang ginamit ng mga dating players para ilarawan ang training camp sa Aurora. At ngayon, pagkatapos ng pagkawala ni Rene at Divine, ang mga salitang iyon ay tumatagos ng mas malalim kaysa sa dati. Kaya naman, ang tanong na dapat nating itanong ay hindi lang sino ang dapat managot sa nangyaring ito. Ang mas malalim na tanong ay, bakit kailangan pang mamatay ang 2 tao bago natin itanong ang tanong na ito? Kasi ang mga babala ay nandoon na. Ang mga salita ng mga dating players, nandoon na. Ang halos aksidente na naranasan ng isa sa mga dating players, nandoon na. Ang mga kwento ng military-style training na walang basketball, nandoon na. Lahat ng babala, nandoon na. Pero walang nagbago. Hanggang sa Hunyo 8, 2026, hanggang sa 2 buhay ang nawala. Ito ang pinakabagong findings ng investigasyon. Hindi lang kwento ng isang drowning incident. Ito ay kwento ng isang sistema, ng isang training methodology na matagal nang may mga babala. Ng isang coaching staff na humiling na huwag silang pakialaman. At ng isang resort management na sinunod ang kahilingang iyon, kahit alam nilang mapanganib ang sitwasyon. At ng 2 batang atleta na hindi dapat naroroon sa lugar na iyon, sa kondisyon na iyon, ng araw na iyon. Ikaw, na nanonood ngayon, alam mo kung paano ito naramdaman. Alam mo kung paano naramdaman ang galit sa isang sitwasyon na maaari sana ay naiwasan. Alam mo kung paano naramdaman ang pagnanais na may managot, hindi para sa revenge, kundi para sa hustisya, para sa pamilya ni Rene, para sa pamilya ni Divine, para sa lahat ng batang atleta na deserve ang isang sistema na nagpoprotekta sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang investigasyong ito. Hindi lang para sa 2 pamilya na nagluluks ngayon, kundi para sa lahat ng susunod na Rene at Divine, na deserve ang mas ligtas na kapaligiran. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang drowning incident na resulta ng masamang kapalaran.
Ito ay kwento ng institutional negligence at ng tanong kung kailan nagiging masyadong malayo ang isang sports program sa pangalan ng disiplina. Ang pinakamahalaga sa pinakabagong findings ay hindi ang cause of death. Ang pinakamahalaga ay ang 3 metrong iyon. 3 metro mula sa ligtas na lugar. 3 metro na pinili ng coaching staff na lumayo. Kahit sinabihan sila ng resort management kung saan ligtas. 3 metro ang pagitan ng buhay at kamatayan. At iyon ay isang katotohanang hindi maaaring baliwalain ng kahit anong investigasyon. Kaya habang patuloy ang investigasyon ng PNP, habang binubuo ng NBI ang kanilang task force, habang naghihintay ang mga pamilya ni Rene at Divine ng mga sagot, may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang hustisya ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa sa mga may kasalanan. Ang hustisya ay tungkol din sa pagbabago ng sistema para hindi na maulit ang ganitong uri ng pagkawala. Ang PNP ay nagsabi na wala pong magiging takipan. Everything will be made transparent. Iyon ang pangako. At ang buong bansa ay nanonood. Para sa pamilya ni Rene Baterbonia, para sa pamilya ni Divine Adil, at para sa lahat ng batang atleta na deserve ang isang sistema na nagpoprotekta sa kanila. Hindi lang sa loob ng court, kundi sa bawat training camp, sa bawat team building, sa bawat aktibidad na isinasagawa sa kanilang pangalan. Ang investigasyon ay nagsimula na. Ang mga tanong ay nandoon na. Ang mga sagot ay darating. At ang mga taong dapat managot ay malalaman natin kung sino sila.